Yo, good morning mga katongs. Magandang araw po. Oh, August. Ano ba ngayon? 7? Ayan. Nilinis ni kuya to. Yung apat na tudling dito. Dinamuhan niya yung puno. So, bukas pa-harvest tayo. Itong sili, papipitas natin lahat. Pati yung may mga patse. So, kailangan matanggal. Ayan, gumaganda na yung dahon eh. Ayan po yung gumaganda na yung mga bagong dahon. Then nagpabili ulit ako ng pataba kay paring J. Unique 16 ang ikakarga natin dito. Tsaka calcium. At pas muna tayo sa winner kasi kailangan natin magpasanga. Kanina mga katongs, nag-spray ako sa talong. Nakita niyo gamit yung pito. In-order ko sa Shopee. Ang ganda, hindi na natin kailangan iwas-iwas na ganun. So pagka isesentro lang natin sa gitna, sa pagitan ng tudling ng talong, kabilaan na na-sprayan na. So mabilis. Tapos talagang nadudukot niya yung ilalim ng sa talungan. Tapos pataas lang, pataas, baba, ganun lang yung ginagawa natin. So napapanay niyang ma-sprayan yung ilalim. Kaya ang ganda nga eh. Tapos ito, inisprayan ko din to, yung malalaking ampalaya. Inisprayan ko ng pang punggis, pampunggos. Tapos inaluan lang natin ng gold kasi may mga alitang niyang malalaki dito. Ayan. Biyernes pa naman, makalawa pa naman ng harvest natin eh. Nung nag-spray ako sa dito kanina mga katongs, dyan sa may kabila na yan. Itong kabiyak na-sprayan natin to eh. Alam niyo ba, nagulat ako. Grabe yung bunga. Kung maraming bunga dito, mas marami doon pala. Hindi ko inaakala na maglalaglag pa ng ganyang bunga. Alam mo pa, sa tutusin, kuwan na to eh, may edad na yung ampalaya natin eh. Bagay eka nga sa kuwan eh, papalipas na. Pero doon siya nagbubuga ng bunga. Ang importante kasi maganda yung usbong niya kahit na madilaw na yung dahon niya sa dingding. Tulad niyan ito oh. Yan po ang iyong susunod na harvest natin. Hanggat may nilalabas na ganyan, dire-diretso harvest natin mga katongs. Kaya ngayon ang gagawin ko, kung mainit na, dito tayo sa ilalim ng ampalaya, maglalaglag tayo ng bunga. Ayan o, pagka kasi hindi natin nilaglag, ayan o, tabi-tabi o. Ganda ng tsatay nito. Basta alagaan lang natin sa ano to, sa pampabunga. Kumbaga yung yung winner, calcium, yon. Tapos foliar. Tulad kahapon, ang sinabog ko rito calcium, yung po mga katongs, nitrobor na calcium. Dalawang klase kasi yung calcium, isang tropicot at saka isang yung Yara kasi dalawang klase yung kanya calcium, isang tropicot at saka isang nitrobor. Ang mas magandang calcium yung nitrobor kasi bukod sa calcium may boron kasi yon yung nitrobor. Yung calcium na tropicot wala po yon. Tapos hahalo pa natin sa winner. Kaya mas gaganda ako ng bunga niya. Mas magkukuha pa yung bunga niya. Kasi sa ganyang edad na ampalaya, bunga na alagaan natin yan eh. Kung nagkuha na yung dahon niya eh. Yung dahon niya kasi mga katongs, sinira ng ulan eh. Kaya
importante kwan yung pinakadulo niya, yung usbong. Yan, hanggat nag-uusbong yan, naglalaglag ng bungang ganito yan, dire-diretso pitas natin. Okay, dito tayo sa pangalawang butas. Ito yung mga katong sa pangalawang butas dito sa may ampalaya natin. Kung titingnan nyo yan, ang dami bunga maliliit. Panay ang laglag niya ng bunga. Ayun o. Ay, eto, mga ganyang klaseng bunga, maganda yan, buko. So binababa natin, nakapahalang kapal ng bunga din dito. Halos parehas din kung ano bunga doon sa pagitan, ganun din bunga sa karamihan. Ayun o, daing nakalawit. Mukhang bibigay na guys yung ano natin bibigay yung wag naman sana. Ayun o, mukhang bibigay na ibalag. Alundo maaray na yung balag. Tibayan nyo hanggang sa makalawa, ukan uli yan, magiging hawaan kayo. Tapos pagkalipas uli ng ilang araw, magkakatimbang na naman. Ayun o, ang daming bunga maliliit sarap binababa. Ganyang klaseng bunga, maganda yan paglaki. Kaya saktong-sakto yung pag ano natin ng pataba kahapon. Ilan araw lang talab yan, nalusaw. Ayun, kakainin yan ngayon kaya bukas. So ilan araw lang makita na yung resulta. Nababa na ibalag dito. Kumit na yung bunga Nasaan yung gawi yung usbong niya, nandun na yung mga bunga Yung bukod sa pipitasin sa Biyernes, yung sa susunod na pitas na yan, marami. Kasi marami sabay-sabay na pare-parehas ang laki. Makakuha lang natin 12 pitas. So nakaka-8 na tayo. 4 pa. Apat na pitas pang medyo matindi. Sa susunod kasi mga itong titibay yung balag niya kasi tatayuan ko ng pan dito balag dito sa may kamatis. So masisinsin na yung kanyan. Umaga may bubuhat na sa gawing gitna niyan. Kaya matibay na ibalag yan sa susunod na cropping natin. Sige natin itatanim yung ampalaya sa dito sa pinanggalingan na ito. Tapos tanim tayo ng sitaw para panggagalingan ng ampalaya. Sabi mo nga sinasabi ko sa mga
Nakasabay-sabay na yan. So marami pa rin mga ganito, mga good size. Nagbaba daw si kuya dito kahapon eh. Pero yun, dami pa rin babain. Okay mga katong, sa tayang katatapos nga lang po ng ulan. Kanina ang maga nag-spray tayo ng insecticide, pang insecticide at saka punggos sa talong at saka sa ampalaya. At yun, after nun di tayo nakapag-vlog na nun dahil nagkuhan lang kami, nag-angat lang ng bahaging sa ampalaya at saka nagbaba ng bunga. Si kuya dinadamuhan yung sili. Ngayon ito gagawin natin, tatanim na tayo ng parangga dito sa ating mabait na kahangga. Ito yung pinatubo kong Madre de Agua na dinala ko nun. So ayan, tubo na siya, nagkaroon na siya ng ugat at saka sanga. Ayan o. Po. Yan yung dinala nating Madre de Agua kung saan pinagsanga natin. Ayan, ganyan yung pagitan. Hindi kaya madalang yan? Ha? Ha? Kasya kaya yan? Tapos yun, may papaya tayo tatanim. Ha? Dahil para umabot hanggang dun ano. Kakapal naman yung dahon yan eh. Sanga. Oh, isa-isa lang. Isa-isa lang yung taniman dun. Tagal ng buhay ng papaya natin, no? Isang taon na yan. Isang taon na.
patatanggal ko lang yung plastic niyan, tapos pakuha natin sa kalabaw, padudukitan, tapos tatanim na natin yung nandun. Pero isprayan ko muna pagka natanggal lang yung plastic, isprayan mo ng Magic Sunrox. Tapos kanina mulan, tanghali, natapos na alas 4 ata, alas 3. Pagka yaring umulan, sinabugan na namin ng pataba ito. Ayan, sinabugan na rin namin. Ayan. Ayan, bagong sabog. Ganda ng bunga, oh. Bunga. Ang ganda ng bunga, mga katongs. Oh. Harvest tayo. Ganda. Balita ko kanina sa sangitan, 1.7. Daming bunga, lalo to. Ewan ko lang, malinaw kasi sa GoPro iba itsura eh. Ayan. Ay. Kanina nga po nung nag-spray ako, talagang nagulat ako. Ang daming bunga, nakakagbunga. Ayun, oh. Dami, no? Daming bunga. Laki, oh. Diba? Marami pa siyang nilalabas na bunga ganito. So mahaba-habang pitasan pa to. Bali nakaka-8 harvest pa lang tayo dito, mga katong. Siguro makakuha lang tayo ng 12 maganda na. Pero ibig sabihin 4 na harvest na lang, ay mukhang hihigit pa sana, humigit pa. Gulat ako sa mga variety na ito, yung chatay, napakasipag mamunga. Ito po, mga katongs, dalawang batch kasi ginawa ko dito eh. Itong nauna, dalawang pack. Kasi yung isang pack na yon, yung chatay kasi nakapack lang yon, hindi ka mukha ng mestizo na nakalata. So ito dalawang pack, ibig sabihin nasa 1,000 lang na buto. Tapos itong kabila, dalawang pack din. Bali suma total, ang tanim natin ang palaya, 4 na pack o 4 na lata. So 2,000 puno, halos wala nang 2,000 kasi dito maraming namatay ito eh, yung sa may kamatis dito. Pero ito okay to, itong huling dinanim natin. Ayun, ganda, dami rin bunga nito. Oh, ngayon, ito po yung dinaanan natin. Ito yung pagitan na pakita ko naman sa inyo yung ibang butas dito. Oh, di ba? Oh, ayan po. Dikit-dikit yung bunga. Oh. Meron maliliit. May malalaki.
kasi akala lagi ko kasi pinapakita yun lang yung may pagitan na yun yun talaga maraming bunga din yun nung una. Pero alam niyo ba, nag-spray ako kanina, nakita ko yung mga bunga dito, ang dami rin. Ayan oh, di ba? Ayan po mga katongs, ano, nakikita ba? Dikit-dikit pa yung mga buko. Ito magandang klaseng bunga yan pag ganyan, no? Ano? Dikit-dikit, oh. Hanggat may binubunga yan, may hinaharvest tayo mga katongs. Ay, sabi naman niya, masipag mamunga ni Chatay ko. Chatay, oh, quality. Tapos sa dingding may ilan pang mga harvest. Oh, di ba? Bunga. Laki. Mukhang hindi lang malalayo sa dati yung harvest natin pag ganyan. Lalo pati yung ano doon, yung kabila, mas maganda bunga ron. Ayun, oh, tabi-tabi, oh. So alam niyo po mga katong, sa pag-reveal ko ng presyo yung benta namin, maraming farmer ang nagkaka-interest kung saan ako nagdadala. Siguro natataasan sila may nag-comment nga ba daw sa nila ang baba lang. So ganito yan mga katongs, hindi lang naman po ako ang alam niyo po, hindi lang ako ang nagre-reveal ng presyo sa ganitong vlog. Example, si Dan TV, lahat ng klase ng gulay malalaman niyo po kung magkano yung nagbablog sa Sangitan. Ang sa totoo lang, doon nakita ni boss yung kalakaran doon. Kaya di ko ba, may dati kaming buyer. Ngayon siguro hindi nagustuhan ni boss yung presyo na binibigay ng buyer, tapos pinapunta kami doon sa Sangitan ni Paring Jay. Ngayon accidentally nakilala kami ni Ma'am Helen, nagkasuke, anuhan. So buhat nun doon na nagdadala. So ibig sabihin mas maganda ron. So ako, malaking tulong din sa akin yun kasi lumalaki ang income namin pag mataas ang presyo, di ba? Ngayon doon kay Dan TV, lahat ng klase ng gulay papanood nyo, malalaman nyo. So ibig sabihin mga katongs, malaking tulong yung nagkukuhan tayo ng nag-ano tayo ng presyo, kasi malaking tulong sa farmer yon. Sa totoo mga katongs, ito, alam niyo kung kung sino yung mga hindi natutuwa sa ginagawa namin na yan, yung mga traders o yung mga buyer na biyaher, yung kamukha nung dating buyer namin, yung mga ahente, ganon. Kasi nasasagasaan sila. Mababa ang, minsan mababa sa kanila, tapos makikita sa amin na ganon ang presyo. So
parang nakukuhan sila, di ba? Sa totoo, mas nakakatulong tayo sa kapwa natin farmers na nagtatanim, na nagkukuhan tayo ng presyo para at least kunwari yung buyer nila mababa kumuha, nakakuha sila ng idea na oh mataas pala ron, so pwede nila dalhin doon. Yun po ang katotohanan. Kaya ang dami na nagtatanong kung saan daw ako nagdadala. Sa Sangitan po yun, sa Kakuan. Meron pa nga taga Biskaya, bakit daw doon sa kanila mura lang. So depende naman po kasi yan tulad nun, yung alam niyo po mga katong sa ito karamihan ng buyer doon sa Sangitan, Cavite, Balintawak meron din, Divisoria meron din, Pasay, lahat ng Manila, Marikina meron yan, rumerekta sila doon. So pag rumekta sila doon, kung magkano bilihan doon, ibig sabihin kinagat ng buyer na malalaki yon, ganong presyo. Pagdating doon sa Manila, mas mataas. So ganon ang sistema noon, di ba? Kaya alam ko yan kasi ganyan ang trabaho ko dati. Naggulay din ako, tapos nag-ahente ako ng chichirya, ng mga candy. So alam ko yung ganong takbong negosyo, mga ganyang biyahe marketing. Okay mga katongs, ayan, rumoronda kami ng bodyguard ko. Ayan kitang kita yung mga bunga at kailangan may natutuwa sa tanim natin. Ganda ng bunga Sama ko si Hiro din matalas pang amoy niya, yung pakiramdam ano ro din punta na tayo dito muna sa kubo. Guys, yung ganong tumanglaw tayo at alam na nila may nagbabantay, may rumoronda. So dalawang isip na silang pumunta nun, pero maya maya pupunta uli kami doon, pupunta uli ako ron. Ayan mga katungso, kaya maganda sa gabi nag-i-spray. Nakita niyo po yung mga shoot borer, yung steam borer. Ayun
magandang kunin ngayon yung talong. Mahal din po yan. Oh, taas ang presyo ngayon ng talong. Papabungahin na natin eh, marami nang nagbuwan na bulaklak. Okay po mga katong saya, ilang ronda na tayo sa Ampalaya. So anong oras na? Alas 8 na nga po, mahigit. At siguro hanggang dito na lang muna ating vlog. Mamaya roronda uli ako.